Ano naman ang sabi ni Ches Escudero, mga kababayan, diyan sa sampina ni Tobats, mga bossing? Ang sabi naman mga kababayan, sampina ng Senate Committee on Foreign Relations. Tasa ni Senate President Ches Escudero ang Senate Legal Team na pag-aralan ang legalidad ng pagsupina sa mga miyembro ng ehekutibo. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Senado si Robert Mado. Kuyang Robert. Saudi, pinaaral muna ni Senate President Francis Ches Escudero sa Senate Legal Team ang 2 daunang sampina ng Senate Committee on Foreign Relations na pinai-issue laban kina Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur Cordura at National Prosecution Service Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon. Ang mga ito ay pinasampina ng komite matapos hindi dumalo sa naunang pagdinig patungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dapat ganyan din ginawa kay Bato, no? Doon sa patawag sa kanya sa Congress. Yun ang permanent Escudero na nalagda. Dapat ganyan din ang ginawa doon sa mga yung cabinet executive ni dating Pangulong Duterte noong sabi ni dating Pangulong Duterte, hindi kayo a-attend doon sa hearing ng Parmali. Ano niya ang sampina sa dalawa bago pa man ang liham ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi nadadalo mga cabinet executive officials dahil sa pagkikita ng executive privilege ay nalagdaan na niya yung mga sampinaan kay Escudero. Imbita sa Office of Senate Sergeant at Arms niyang ipadala ang sampina ay isinumite niya ito sa legal ng Senado para mapag-aralan ang epekto ng pag-invoke ng executive privilege sa sampina na napirmahan niya na. Tinukoy ng Senate President ang mga kasos ng Ermita case at Terry case kung saan sinasabi ng Korte Suprema na mayroong kapangyarihan ang ehekutibo na igiit ang executive privilege hindi lamang sa pagsagot sa mga tanong kundi pati na rin sa hindi pagdalo sa mga pagdinig ng Kongreso. Iyak si Bato de la Rosa. Minabuti ko na ito i-refer sa legal ng Senado para sa gayon ay matiyak na ang aming gagawing hakbang ay hindi makakadagdag ng gulo at hindi maglilikha ng constitutional crisis. Si Bato kasi mainitin ng ulo pagka hindi nasunod yung kanyang gusto. Isampina yung mga yan! Hindi inaalam kung ano yung posibleng kaharapin at posibleng maging resulta. O ayan, iyak ka Bato. Umaasa naman si Senator Amy Marcos na lalagsaan ni Escudero ang sampina para sa mga cabinet and executive officials na hindi dumalo sa pagdinig tungkol sa pag-aresto kay Duterte. Sa serbisyo mo sa Senado, Robert Mano para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Sorry Bato, may kapangyarihan sila. Wala na lang ho kasi to mga kababayan. Tong hearing na to, ewan ko matigas na lang ho siguro ang mukha nila kung papangatlo pa to. No po? Sayang ang pera ng taong bayan. Sayang ang pondo ng bayan sa ginagawang ganito ho. Tapos wala naman. Di ba? Sabi ko nga ho sa inyo ano ang pag-uusapan dito sa hearing na to? Naku po. Ang pag-uusapan lang dito sa hearing na to, mga kababayan, siguro yung sinasabi na hindi dapat Pilipinas ang naghatid sa dating Pangulo. Dapat ang Interpol. O di ba? O ang ICC ang nagpadala ng eroplano. Kaya, doon po sa mga aaresto kay Bato de la Rosa, kung may warrant of arrest na pakinggan nyo po yung kanyang request. No? Ang kanyang request, dapat hindi Pilipinas ang maghatid sa kanya, papunta doon sa The Hague. Dapat Interpol daw po, mga kababayan. Kumbaga, kung sino yung nagpapa-aresto sa kanya. Di ba? Tama po kayo dyan, no? Nagsasayang lang ng pera. Alam nyo, akala ko kung bakit tinatawag na mangga ng mga DDS si Manang Aimee kasi dahil doon sa huges ng mukha niya. Akala ko dahil doon. Yan pala, ibig sabihin nun ay mangga gamit. Yon. Mga bossing. Eto naman. Bato de la Rosa din no? Meron bang bisa talaga si Bato de la Rosa? Kasi nagsusumbong siya kay Trump Naalala niyo po, mga kababayan, yung kagabing sinasabi niya, nagsusumbong siya kay Trump. Dapat daw, yung nagpadala o yung may-ari o kung sino man, yung may ano tawag doon? Kung sino man,
ang may-ari ng eroplano ay mananagot daw ho kay Donald Trump, mga kababayan. Bakit kaya? Ano kaya naisip sa ulo ni Bato de la Rosa dito? Kinancel nila after na ako. Sir, speaking of visa, may US visa ka na ba ulit? US visa. Kung hindi nyo po na itatanong, mga kababayan, natanggalan po ng US visa si Bato de la Rosa sa ilalim po ni Donald Trump, mga boss chief amo, sir. Ayan ho yun, oh. Yan ho yung balita na yun. Bato de la Rosa, US Embassy called to restore may canceled visa. Tinawagan lang siya, pero walang kasiguraduhan na naibalik yung US visa ni Tobats, mga bossing. Ano po? Trip lang yan ni Calvo. Sabi ni Bato de la Rosa dito, meron na daw siyang US visa ulit. Kaya lang, na-expired. Parang wala naman. Di ba? Wala namang naibalita na Bato de la Rosa, nabigyan na ulit ng US visa. Meron lang ditong naibalita na tinawagan siya at gagawan ng paraan yung kanyang US visa. Di ba? Oh, sumbong ng sumbong kay Trump. At hindi lang ho siya, mga kababayan, ha? Pati yung si Greco Bellica. Hindi mo alam kung ano na pinag-iisip sinulatan si Donald Trump ni Greco. Sinulatan si Vladimir Putin. Sinulatan, alam nyo kung sino yung huli? Si Netanyahu naman. O, yung dalawa doon, mga boss chief amo, sir, wanted. Yung dalawa doon, may warrant of arrest din, kung di ako nagkakamali, sa ICC. O, diyan sa ICC, tatandaan nyo, walang kolapent dyan. Nakabase yung mga yan sa ebidensya, sa dokumento na isasubmit sa kanila. Nakabase ang mga yan sa depensa na sasabihin ng kampo ng dating Pangulong Duterte. Hindi pwedeng, tinawagan ko na si Trump, palayain nyo na daw po si dating Pangulong Duterte. Lagot ka, may-ari ng eroplano, lagot ka kay Donald Trump kasi mananagot ka, merong executive something na ibinaba si Trump dyan. Diba? Baka sabihin nga ho ni Trump sa kanila, ano ba't sinasabit nyo yung pangalan ko dyan? Busy ako dito. May problema kami sa taripa ng Canada. May tariff war kami, etc., etc. Ba't sinasabit yung pangalan ko dyan? Di ba? Tuloy. Meron, pero nag-expire na. Hindi pa ako nagpa-renew. Wait lang. Meron, pero expire na. Hindi pa ako nagpa-renew. Ang visa ho, mga kababayan, kung B1, B2, ang kapag ka-adult ka kasi, pinakamahaba niyan 10 taon ho, mga bossing. No?